Humayog at maglakbay pa, walang kalilimutan kami. Sige Tom, humayog at maglakbay pa, walang kalilimutan kami. Hindi totoo yun. Gusto niya lagi na mamalo. Hindi niya ako dapat pinalo ng 20 ulit dahil lang nahuli niya ako inaantok. Mainit kasi ngayong araw na to eh. Aray! Tom, huwag kang matutulog ulit sa loob ng paaralan, Kasi ha? naman ang init eh. Lahat naman siguro ng tao nahihilo at aantokin sa init na to. Tiisin mo na lang ang antok mo sa loob ng klase. Sa totoo lang, pinipigil ko antok ko. Hindi ko lang talaga mapigil, lalo na pag matematika na tayo. Alam mo, Tom, para sa akin masyado nang namamalo si Ginoong Dobbins. Doon sa St. Louis, sa pinanggalingan kong eskwelahan, hindi namamalang mga guro. Eh, mahigpit kasi si Ginoong Davis eh. Oo nga eh. Alam mo, kalilimutan ko na yung Becky. Dahil bakasyon na natin. Ano nga palang gagawin mo? Maraming bagay. Wala na tayong pasok noon at yun ang pinakamasarap sa akin. Maari na tayong magsaya araw-araw. Tama ka. Bukas at sa isang bukas, 2 araw pang pasok tapos bakasyon na natin. Hoy, Tom, tama na yan. Tagal mo naman dyan. Kasi pag nakababad ng ganito, nawawala ang sakit. Ay, ang lamig ng tubig. Ang sarap. Dahil sanay ka na napapalo. Makapal na ang buhat ko sa pigi. Hindi na mamamagayan. Umahan ka na dyan. Ha? Ako, may dumarating. Ha? Ha? Tom! Tom! Ang iyong guro! Ha? Sige lang, Davis. Lagot ako. Magpantalong ka! Dali! Ha? Teka, sandali! Magtago na tayo, dali. Pag nakita niya magkasama tayo, pinapalo niya ako. Dali. Ang lupit naman niya. Ako, pupunta siya dito. Hinay ko po, nakapilo ka lang pala siya. Wala mo nakakalam nito? Wala siguro, wala nagsabi sa akin kalbo pala si Ginoong Davis eh. Labas na makapunta-punta si Ginoong David? Hindi pa siguro, baka mas bata pa. Ang lakas pa niya mamalo eh. Mabuhay sa taong kalbo! Basta nakita mo rin yun ha. Talaga! Nagulat ako nung inalis niya ang piluka niya. Ako rin, kala ko sinasabulutan niya sarili niya. May maniwala kaya sa atin? Tayo lang kaya nakakita sa totoong ulo ni Ginoong Dobbins? Siguro. Hindi naman masagwain kung sanay na ang taong nakikita kang ganun. Pag tumatanda ang tao, nagkakaroon ng puting buhok o kaya nakakalbuhak.
narito na po ako. Tom, bakit ba hindi ka makauwi sa oras? Alam niyo po, Tia Polly, si Ginoong Davis pala, kalbo. Ha? Anong sinabi mo? Nakita ko po ang ulo niya kanina sa sapa. Tama na. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi ka nakauwi dito sa oras ng hapunan, ha? Tom, totoo ba ang sinabi mo tungkol kay Ginoong Dabbins, ha? Oo, totoo yun. Nang tamaan ng sinag ng araw, kumislap, muntik na ako masilaw. Tom, tama na yan, ha? Totoo po, si Ginoong Dabbins po ay... Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo kanina. Saan mo nakita ang ulo niya kanina, Tom? Sa may sapa, inalis niya ang pilukan niya ng ganito. Tapos, pinunasan niya ang ulo niya ng basang panyo. Talaga? Piluka lang pala ang buhok niya, hindi tunay. Nagulat din ako. Ay, hindi ko rin alam na kalbo siya. Ah, ganun pala si Ginoong Dabbins. Kalbo pala siya. Maaari na po ba ako umalis? Tom, hindi mo ba sinasagot ang tanong ko sa'yo kanina? Paalam! Becky! Becky! Magsasabihin ako sa'yo. Alam mo, si Ginoong Dabbins pala. Ano? Kalbo, nakita ko. Ha? Talaga? Oo, nakita ko kanina. Ay! Ayun! Si Ginoong Dabbins, kalbo. Si Ginoong Dabbins? Wala siyang buhok. Pero si Ginoong Dabbins! Ano ba? Sabi ni Tom, piluka lang daw ang buhok ng Ginoong Dabbins. Meron na lang tayong bukas at ngayon at bakasyon na. Ngunit isipin nyo kung ano mangyayari sa inyo kung wala kayong gagawin kung hindi ang maglaro sa bakasyon. Mawawalan ng laman ang inyong utak at malilimutan nyo ang mga napag-aralan nyo rito. Kaya nga mga bata, gusto kong ugaliin nyo mag-aral mag-isa sa bakasyon nyo. At ngayong umaga, bababayaan ko muna kayo mag-aral ng mag-isa. Dahil gagawin ko pa ang talaan ng inyong mga grado na iuwi ninyo. Babalik ako mamaya. Tom, nagsisinungaling ka sa amin. Di naman mukhang piluka yun eh. Biniro mo na naman kami, Tom. Pinagmasdan kong mabuti. Hindi talaga piluka yun. Sinasabi naman sa inyo, huwag kayong maniniwala kay Tom. Nakita ko. Talagang nakita ko. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, ba't di nyo tanong kaya? Itanong natin kay Ginoong Dabbins. Sino magtatanong? Ikaw, Tom. Hindi ko kailangan itanong. Nakita ko na nga ng dalawang mata ko eh. Tama nga siya. Ben, ikaw na lang. Ayoko. Baka mapalo ako ulit. Hindi ka naman siguro papaluin nun. Kung ang akala mo hindi siya mamamalo, edi ikaw ang magtanong, Emmy. Ayoko rin mapalo eh. Teka, Tom. Ha? Kung hindi ka sinungalingan ang mga sinabi mo sa amin, dapat patunayan mo yun. Bakit ko kailangan patunayan? Oh, Hindi nagsisinungaling ka nga dyan. Hindi. Sana mahipo ko ang ulo niya. Mga kasama, narito na siya. Anong ibig sabihin nito, ha? Hindi ba't sinabi ko sa inyo kanina na magsipag-aral kayo, hindi ang matulog? Naging mabait akong bigyan kayo ng oras na mag-aral at nang masanay naman kayong mag-aral kahit na bakasyon. Ngunit ano ito? Mukhang papaluin ko kayong lahat ngayong umaga. Sige, magsipila kayong lahat. Ako po, hindi po ako natutulog, Ginoong Dabbins. Ngunit bakit hindi mo ginising ang iba, ha? Ginising ko po. Ginising ko po ang iba, Ginoong Dabbins. Ginawa mo sana yun nang wala pa ako. Huwag ka lang mga tuwirang patumas. Ngayon din ay magsipila kayong lahat. Ay? Ay, susunod sa kapit na. Bakit ba di babae papaluin? hindi ko gusto yung ginagawa niya.
ako ng paraan. Kayo ba naman? Dali! Hak, ano ba? Ang tinutino ng usapan eh. Sigurado akong magagawa natin yun. Tama naman dito lalim. Hindi pa, mas malalim. Pag masyadong malalim, masasaktan na mahulog dito. Lalagyan naman natin ng maraming tubig eh. Para maging maputik sa loob. Oo. Hindi na tumahalata. Kung di titignan mabuti, hindi halata. Lalo na kung tumatakbo na mabilis. Paano ko siya patatakboy ng mabilis? Pag-iisipan na lang natin mamaya. Ay, Hak! Kailangan maglagay tayo ng tanda sa may hukay para alam natin. Ganito? Iniisip ko, baka hindi niya ako abulin kahit asanin ko siya. Paano? Ibig mo sabihin, mag-isip tayo ng ibang paraan para pumunta siya dito? Eh kung ayaw niya akong abulin, kung hindi niya ako pansinin, eh paano na yun, Tom? Anong gagawin ko? Sige, iisip pa tayo. Marami pang paraan. Ikaw, Hak, pag lumapit ka sa hukay, tatalong ka ng mga 1 metro dahil baka ikaw mahulog. Oo, subukan ko na O yan! Ano talaga gagawin ko para abulin ako? Sandali. Kung kunin ko kaya ang mga gamit niya sa paaralan, no, Tom? Oo, maaari din yun. Alam ko na. Ano ka ba naman, Tom? Halika dito, Tom! May naisip na ako, Hak. At ngayon, dahil sa lahat ng klase ninyo ay tapos na, at nararamdaman ko na hindi nyo rin susundin ang mga biling ko sa inyong magsipag-aral kayo habang bakasyon, pilitin niyo sana ang kasanayan ng mag-aral kahit na bakasyon. Upo kayo sa mesang aralan nyo minsan 1 araw at magbasa kayo. Natatandaan ko pa na ang isang mag-aral natin dito ay ginulo ang buong bayan dahil sa kanyang kalikutan. At alam kong alam nyo kung sino siya. O yan tayo. Nasaan ba yun, Tom? Nasaan? Nasa may tulay. Hintayin ba natin pagdating ni Ginoong Dobbins doon? Manonood lang kami! Oo, manonood lang kayo. Oo, sige, manonood lang kami. Hak! Hak! Narito ako! Hindi ka ba naiinitan dyan? Hindi, meron akong tabing dito! Ang pusa! Oo, nandito na! Tama na ba to? Oo! At pilitin mo siya itabod dyan sa lugar mo ngayon! Nakita nyo, tinutulungan tayo ni Hak. Siya ang gaganti kay Ginoong Dobbins para sa atin lahat. Ano naman ang gagawin nyo ni Hak? Makikita nyo rin, Ben. Maawa din ako kay Ginoong Dobbins pag nasaktan. Hindi siya masasaktan. Dapat ba itong gumanti tayo? Hindi yata. Tama lang yun, Alfred. Maaga pa naman eh. Pero dapat may nagbabantay sa may daan. Para alam natin kung dumarating na siya. Ako na lang pupunta! Oh. Oh, pwede na ba ako dito? Oo, pwede na. Sabihin mo lang pag dumarating na siya, ha? May isang bagay na dapat yung tandaan. Dapat si Ginoong Dobbins ay tumayo dito sa lugar na to. Yun lang. Kailan ko ibibigay yung mga bulaklak? Kapag nasabi na ni Alfred ang dapat niya sabihin. Kaya lang kailangan wag na siyang aalis sa lugar na to. Dito na lang siya.
Natatakot ako, kinakabahan ako. Naku, tulungan niyo. Talagang mararamdaman niyo yan kasi may magandang mangyayari. Talaga? Ayan na. Dumarating na siya. Ayan na siya. Mga kasama, salugan niyo. Ay, ano bang nangyayari dito, ha? Hinihintay po namin kayo. Wait, bakit naman? Matagal po ang bakasyon namin. Gusto po namin magpaalam sa inyo at bigyan kayo ng munting alaala. Gusto po namin ipakita ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng isang pumpo na bulaklak. Ganun ba? Kaya niyo ba ako hinihintay? Emi, yung punpun ng bulaklak. Oo. Salamat, maraming salamat. Alam ko na naging mahigpit ako sa inyong lahat. At alam kong nasaktan ko kayong lahat. Ngunit yun ay dahil na rin sa... Totoo nga. Nasa lang... Hoy! Sino yung nasa taas na yan, ha? Hoy! Sa akin na lang po itong pilukan niyo, Ginoong David! At ikaw pala ang nariyan sa itaas, ha? Baba ka! Baba ka! Opo! Bababa na po! Huwag po kayo masyado magalit! Bumaba ka rito kung di ako akit dyan! Ito na po, Ginoong David! Ibalik mo sa akin yun! Aba! Hoy, basa ka! Laban-laban, Felix! Na magiging masaya ang bakasyon namin. Disney ko na ipa. Magandang umaga po, Tia Polly. Huh? Huh?
Bakit ganun? Ana, naya tayo. Naya. Kata-kata. Kamani na, niya timanutok. Tagal naman nila magising. Yeah. Oh, Tom, bakit gising ka na? Ngayon lang po kayo nagising? Oh, Tila na huli po yata kayo ng gising ngayon. ano? Ako? Kung sa bagay po, hindi nyo na nga po pala kami kailangan gisingin ni si Dal. Bakasyon na po. Oy, anong sinabi mo? Hindi ako nahuli ng gising. Kasi po, mas nauna po ako sa inyo bumangon. Dahil masyado kang maagang magising ngayon, alas 5 pa lang. Ikaw, Lima, mali po kayo. Ano bang mali? Tingnan mo nga yung orasan doon sa silid ko. Tama. Si bayaw na buhay pulhaw ya. Kawan adi. Ay, bungbong. Day man bungbong dah. Maganda umaga, Jim. Aba, Tom! Anong nakain mo? Ang sarap palang gumising na maaga. Gising ka na, Tom? Ikaw na mahirap gisingin? Ibang klase, ah. Alam mo, sa palagay ko, uulan ngayon. Huwag ka magbibiro ng ganyan, Jim. Gusto ko nga magsaya ngayon eh. Hindi kami makapaglaro ng mga kaibigan ko pag umulan. Nagbibiro lang ako. Pero parang medyo makulimlim nga ang panahon. Ha? Alam mo, nagkakausap-usap sila dun sa paligid ng balon. Tuwing umaga yon, masarap makinig sa kanila eh. Di ba kasama ka rin nila? Oo, marami nga kami mga pinag-uusapan eh. Mga bali-balita, nagkakapalitan kami. Ano naman balita ang mga sinasabi mo? Katulad ng si Tom, lagi siyang napapagalitan ng gusto ni Ginang Polly, lalo na kahapon, kasi ginupit niya yung bigote ni Peter yung pusa. Bakit pati yun? Gandang umaga ho! Magandang umaga. Naku, walang ibang balita. Yumaon na rin si Tandang Gregory. Oh, talaga? Abay, yun lang ang sabi sa akin ng kapatid ko mula sa tanimang Canberra. Yumao na rin pala ang matandang yun, ano? 200 taon na siya, hindi ba? Oras na nga siguro para lisanin niya ang mundong ito. Jim, totoo bang 200 taon na siya? Ewan ko, hindi ko alam. Wala rin naman nakakasiguro sa amin eh. Pero totoong napakatanda niya na. Minsan ko lang naman nakita yung matandang yan eh. Di ba po mahirap umabot sa 200 taon ng tao? Alam mo to, totoo yan. Ngunit nagawa niya. Hindi po yata ako maniniwala dun. Alam mo nga kasi, umiinom siya ng tubig ng buhay. Tubig ng buhay? Oo, Tom. Ganun na nga ang ginagawa niya. Umiinom si Tandang Gregory noon nung bata pa siya. Saan po matatagpuan yun? Sa Africa yata, kung saan galing ang aming mga ninuno. Doon nga. Ha? Totoo po? Oo, totoo yun, Tom. Kaya nga itong si Gregory ay nabuhay ng ganoong katagal. Naintindihan mo marahil ang dahilan. Hindi ko mapaniwalaan yun, Jim, ah. Sigurado ako merong ang tubig ng buhay dun sa Afrika. Kung totoo yun, pupunta ako sa Afrika at hahanapin ko yun. Kailan? Hindi pa ngayon, pag malaki na ako. Ganun ba? Liwanagin mo kasi. Gising na, Sid! Mahuli ka na sa pagpasok! Huli-huli na ba ako? Huwag mo nga akong biruin. Hindi ko yata nakakalimutan na bakasyon na natin. Handa na ang almusal. Gusto ko pang matulog, Tom. Di matulog ka pagkatapos kumain. Problema ba yun? Ayoko nga kumain. Bakit? Ewan ko, sandali. Bakit nga pala gising ka na? Ikaw dyan ang matagal matulog ah. Hindi ko nga alam eh. Ikalima pa lang na umaga, gising na ako. Galing na nga ako sa balon, nagigib na nga ako. Ang mabuti pa, magpatingin ka na sa doktor. Baka may sakit ka. Talagang nagulat ako dahil maagang nagising si Tom. Ako rin.
po ako nagugutom, Tia Polly. Bakit? Anong masakit sa'yo, Sid? Sumasakit po ang ulo ko. Namumutla nga siya, inay. Salamat sa almusal. Oh, saan ka na naman pupunta? Maglalaro po. Sandali lamang, Tom. Bakit po? Maupo ka at may sasabihin ako sa'yo. Alam kong bakasyon na ninyo ngayon, ngunit hindi ibig sabihin maglalaro ka na ng buong araw. Tinulungan ko lang nga po si Jim na umigim ng tubig. Maaari na po siguro ako maglaro. Aba, kailangan din mag-aral ka. Magbasa ka ng aklat kahit paunti-unti araw-araw. O kaya, pag-aralan mo ulit ang mga tinuro sa paaralan. Ang bakasyon ko po pala ay... Ano ngayon ang bakasyon mo, Tom? Wala po, Tia. Wala po. Sasabihin ko sanang ang bakasyon ko ay masisira. Kung mag-aaral din ako ngayong bakasyon, hindi na bakasyon sa akin to. Ba't pa nagkaroon ng bakasyon? Paano ka nakakaupo dyan at nag-aaral samantalang alam mo naman bakasyon na at maaga pa? Mas marami ako natututunan pag sa umaga dahil hindi gaanong mainit. Sa tuwing sasabihin sa akin mag-aral, ewan ko, ayoko mag-aral. Wala naman akong natututunan sa paaralan eh. Nararamdaman mo bang gusto mo rin mag-aral paminsan-minsan? Oo, minsan lang. Talaga? Pero minsan lang sa isang taon. Naku, naghihintay na sila sa akin. Maglalaro na kami ngayon ng Robin Hood. Ako, tatapusin ko ito. Ano kaya, larong pirata naman? Hindi. Robin Hood lang lalaroin namin. To, mag-aaral ako. Huwag ka naman maingay dyan. Sid, huwag ka maingay. Dito ako sa bintana dadaan. Huwag mo ako isusumbong. Malalaman din nila. Pabayaan mo na malaman nila. Nagbago ba ang isip mo? Mag-aaral ka muna bago maglaro? Hindi, biglang umulan eh. Alas! Ay, ang malas. Umulan pa kasi sa unang araw ng bakasyon eh. Sige Sid, paglaro na lang tayo. Dalihan mo na yan. Tapusin mo na. Para maraming tayong oras maglaro. Ano nangyari sa'yo? Sid, uy. Masakit ang ulo ko. May lagnat ka, Sid. Inay, kailangan patawag na po tayo ng doktor. Ang taas ng lagnat ni Sid. Paano ba naman to? Malakas ang ulan. Ako na susundo kay Dr. Mitchell. Hindi maaari. Baliwala sa akin ang ulan. Kung ayaw mabasa ni Dr. Mitchell, paano na? Bakit kaya nagkalagnat si Sid? Ang sabi ni Inay, baka raw beke dahil masakit daw ang ilalim ng tenga ni Sid. Marahil ay beki nga yun. Beke? Beke? Magkakaroon ka rin nun. Ako? Bakit? Bakit naman? Alam mo, Tom, lahat ng tao nagkakabeke. Ganun ba yun? Mas madaling magkabeki ka na habang bata ka pa. Mahirap kasi magkaroon nun pag malaki ka na. Dapat nga magkaroon ka na ngayon habang bakasyon. Ayoko nga. Hindi ako magkakaroon ng beki kahit kailan. Magpapahinga ka lang naman ng 1 linggo, Tom. Pagkatapos nun, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi. Ayoko. Pag nagkabeki ako, 1 linggo mawawala sa bakasyon ko. Ayoko.
Kung may beke po ba si Sid, magkakaroon din po ako? Oo, maaari. Baka nga nahawa ka na sa kanya. Dala mo na ang mikrobyo. Ho! Wala pong masakit sa akin. Wala po akong lagnat. Kung ganon, baka hindi beke ang sakit ni Sid. Malaking gulo sa akin to, doktor. Ano? Bakit ka magugulo kung hindi naman beke ang sakit ni Sid? Ang ibig ko pong sabihin, ayoko pong mahawa ng sakit na beke. Wala naman taong gustong magkasakit. Ganun nga po. Ngayon lang po nagsimula ang bakasyon namin at gusto ko po maglaro ng buong bakasyon. Ayoko po magkasakit. Tama ka. Eto po. Salamat. Dok, huwag niyo po akong hayaan mahawa ng beke. Ano? Hindi ko magagawa yun. Bakit po? Kung may beke nga si Sid, ang mikrobyo nun ay nasa iyo na. Huli na ang lahat. Wala akong magagawa. Naku po. Tena, kailangan ko matignan si Sid kaagad. Ang mahirap kung hindi yun beke. Sana nga'y beke lang. Sana po, hindi beke. Sasama ka ba sa akin? Doktor, hindi pa po ako uwi. Siya. Sige. Tom, ano bang sinabi ng doktor? Sabi niya, kung may beke nga si Sid, baka ako mahawa. Ang ibig mong sabihin, mahawa rin kami sa'yo. Ako, hindi balin. Nagkaroon na ako nun eh. Naku, sana huwag naman beke ang sakit ni Sid. Naku. Tama nga kayo ng hinala. Beke nga. Pag namagana dito yan, mawawala ng lagnat niya. Salamat na lang at beke nga. Lahat naman ng mga bata ay talaga nagkakabeke. Ang bilin ko, wag palabasin si Sid ng 1 linggo. Opo. Ay, ang hirap nito. Baka may beke na rin si Tom ngayon. Ingatan niyo siya. Ay, naku naman. 2 bata ang may beke sa unang araw ng makasyon. Ay. Sige po, dahan-dahan lang po. Sige, isa-isa lang. Isa-isa lang. Sige po. Sa kabila Okay, lang po yung magkasalubungan. nakapasok. Tapos sa alis, sa kabila naman po. Pagkagulo ng mga bata na yung bata na baka may bata. Di ba nung isang taon may dumating dito na banda ng negro? Sige Sana, sir, gusto ko nang dumating. Mga pasahero. Sabi lang po tayo. Malagi ko mga salamangkerong darating ngayon. Sana, yun namang mga nagpapalawas ng drama ang dumating. Tingnan niyo, no? Sila. Pabayaan niyo na ho yung tatan. Bilis-bilisan lang po ninyo. Naku po yung matatanda eh. Ang nakasulat, tingning ng buhay ni Dr. Bellman. Tingnan nyo, ang tanda-tanda na, oh. Ang nadinig ko na, yung tubig ng buhay. Ano yung tubig ng buhay? Yun ay tubig sa Afrika na nakakapagpahaba ng buhay ng tao pag ininom mo. Talaga? Mawalang galang na. Alam niyo ba kung nasaan dito ang hotel? Opo, sa tabi po ng bahay inuman. Saan naman ang bahay inuman? Nasa tabi po ng hotel. Ganun ba? Mukha yata malabo yung sagot mo ah. Mga bata, maaari niyo ba kaming samahan dun sa hotel? Opo, ano po yung ningning ng buhay ni Dr. Bellman? Ano ka mo? Hoy, tanda akin yan. Hindi niyo ba alam ang ningning ng buhay? Hindi po. Hindi niyo pa ba naririnig na ito'y pinag-uusapan na ng mga matatanda? Hindi ko pa po narinig yun. Hoy, Augusto, hindi mo ba narinig yun? Ano po ang nakakapagtaka dun? Aba, lahat halos ng tao sa buong mundo ay pinag-uusapan ng ningning ng buhay mula Amerika hanggang sa Europa. Hindi pa nga siguro nakakarating dito ang balita. Dahil maliit lamang ang inyong bayan, di ba tanda? Ginoo, ang gamot po bang dala nyo ay nagpapahaba ng buhay ng tao? May matalino palang bata dito sa napakaliit na lugar na ito, ba? Tama ka, bata!
Ito ang gamot na nagpapahaba sa buhay. Inimbento ni Dr. Bellman ng Austria. Ipagbibili niyo po ba yan? Tama ka na naman, bata. Nang mahal? Ganito kasi yan, kaunting patak lamang ng gamot na ito sa isang basong tubig at hindi ka na magkakasakit kailanman. At kung magkasakit ka man, ay hindi magiging malubha di tulad ng ibang tao. Hindi ba't napakagaling na gamot nito, bata? Gusto ko po niyan. Ay, hindi ko pinagbibili ito sa mga bata. Kung minsan kailangan din po. Kailangan ko po ngayon. Kailangan ko po niyan. Ay, sandali lamang ha, at medyo napapagod na yata si Augusto. Teka, maaari niyo ba kami dalhin sa hotel? Ang bigat naman! Ako na po bubuhat niya para sa inyo. Hindi mo ito kakayanin. Hindi po. Ben, tulungan niyo ako. Mas kaya natin yan pag tayong tatlo. Ang lalakas niyo ah! Ang bigat! Abay, hindi ko alam na meron palang mga mababait na bata dito sa lugar na ito. Tia Polly! Ha? Tia Polly, ano pong sakit ni Sid? Di Becky nga. Pahingi po akong $2. $2? Ayoko po magkaroon ng Becky, Tia Polly. Talagang magkaka-Becky ka, kaya humanda ka na. Hindi niyo po ako bibigyan? Saan mo gagamitin yon? Bibili po ako ng gamot. Gamot? Opo, para hindi po ako magka-Becky. Sige na po. Wala namang gamot na ibinigay si doktor para hindi ka magka-Becky. Hindi po si Dr. Mitchell. Si Dr. Bellman po. Dr. Bellman? Mary, meron ka bang kakilalang Dr. Bellman dito sa atin? Wala po. Magaling siyang doktor. Galing pa yung doktor na yun sa Austria. Austria? Opo. Dr. Graham Bellman ang pangalan niya. Ano naman ang magagawa niya? Pag uminom ako ng ningning ng buhay, yun ang gamot na naimbento niya. Hindi na ako mahahawa ng Becky kay Sid. Kaya bigyan niyo na ako ng $2. Binabaan na nga na nagtitinda ang halaga para sa akin eh. Sige na po. Ha? Anong tinatawa-tawa niyo? Tom, gusto ka lang nilang dayain. Wala pang ganong klaseng gamot. Huwag kang maniwala doon. Niloloko ka lang nila. Totoo! Merong ganong gamot. Baka akala nyo. Mga kaibigan, ang gamot ni Dr. Bellman na kung tawagin ay ningning ng buhay ay hindi lamang nakapagpapagaling ng mga sakit, ito'y nakapagpapahaba din ng buhay. Ang karaniwang buhay ng tao ay maiksi lamang, ngunit kung kayo inom nito araw-araw ay lalawig ang inyong buhay katulad ng aking kaibigan si Augusto. At para patunayan yan, si Augusto ay magsasayaw para sa inyo. Sasayaw? Sige kaibigan, ipakita mo sa kanyang iyong kakayahan. Gusto ko ng gamot ni Dr. Bellman. Ayokong magkaroon ng Becky. Ayokong mahiga ng 1 linggo. Sayang ang bakasyon ko eh.